Gusto mo nang mag-produce ng video pero hindi mo alam kung ano mga klase ng videos yung dapat mong i-produce para sa business mo. Well, in this video, I'm going to tell you kung ano yung 4 na videos na kailangan mo lang i-produce para ma-market mo yung business mo online. So, let's dive in! So, number 1, yung tinatawag kong video business card. Ito yung klase ng video na kung saan ine-explain mo dito kung ano yung meron sa business mo. Pero hindi lang yon. Ito yung isang klase ng videos na sinasabi mo yung meron sa business mo, sa service na meron ka in a deeper level. This is a 2 to 3 minutes video. Dito mababanggitin kung bakit nagsimula yung business mo. Bakit meron ka ng mga products na binibenta nito. Baka meron ka kasing mga problema na pinagdaanan to the point na ayaw mo nang maranasan din ng iba. Kaya tutulungan mo sila gamit tong service na meron ka. Pwede mo siyang sabihin dito sa video business card kasi gustong-gusto ng tao yung storya, yung struggle na pinagdaanan na posibleng makarelate sila. Pag napanood nila yon at marinig nila galing sa'yo, posibleng makarelate sila at to the point na sila yung maging potential clients mo. Sila yung potential buyers mo, no? Yung iba ang tawag dito is yung evergreen content na kung saan pwede siyang ipalabas kahit saan. Pwede siyang ilagay sa website, pwede siyang ilagay sa ipipin mo sa Facebook page, pwede mo siyang gamitin sa mga presentation na kung saan dinidiscuss mo yung business mo. Kung ikukumpara, ito yung isang buong website na tinransform into 2 to 3 minutes videos, no, na kung saan nandoon yung storya mo, nandoon yung mission vision mo, nandoon kung sino ka, nandoon kung ano yung nagagawa ng business mo, nandoon yung mga sinasabi ng mga tao sa iyo, nandoon yung mga service na pwede mong provide sa kanila, nandoon yung mga products na binebenta mo. In a short time, mararamdaman at malalaman nila kung ano yung meron sa business mo at kung ano yung mga pwede mong magawa para sa mga potential clients mo. So, yun yung number 1. It's a video business card. Number 2 is yung mga testimonial videos. Ito yung mga klase ng videos na kung saan yung ibang tao yung magsasabi kung anong klaseng service meron ka, kung ano yung naramdaman nila in working with you, kung ano yung naranasan nila in your product. So, para nang sa ganun, hindi lang ikaw mismo yung nagsasabi. Ito kasi mga testimonial videos, nagiging dahilan para maging totoo, legit yung business na meron ka. Kasi merong mga nakaka-experience na ibang tao na hindi lang ikaw bilang business owner yung nagsasabi ng benefits, ng features, ng service or product na meron ka. Meron ding mga ibang tao na nakagamit, na natuwa doon sa service or product na meron ka, 'di ba? So ibang tao yung nagsasabi para sa iyo. So maganda pa nito kung yung mga videos ng mga tao na yon, yung mga testimonial videos na yon, yung sinabi nila doon is makaka-relate sa iba pa. Posibleng ma-convert nila yung tao na nakinig or yung tao na nakapanood to the point na maging potential clients mo rin sila. So parang ang nangyayari, merong nagrereto sa'yo na ibang tao para kumuha ng service mo, para bumili ng products mo. So ayun yung pangalawa, yung testimonial videos. Pangatlong type ng video is yung tinatawag kong value videos. Yung iba tawag dito micro content or macro content. Ito lang naman yung klase ng videos na kung saan tinuturo mo sa mga tao kung ano pang meron dun sa business mo. Pwede kang mag-provide ng mga how-to videos, mga tips and tricks videos. Halimbawa, meron kang barbershop, ituturo mo sa kanila kung paano yung tamang pag-maintain ng buhok. Kung isa kang service-based business owner, halimbawa isa kang graphic designer, ituturo mo kung paano mag-design ng logo. Ang punto ko lang naman dito is magpo-provide ka pa dun sa mga potential clients or sa mga naging clients mo na ng mga bagay na makakatulong sa kanila before and after business deal with you. Para nang sa ganun, maalagaan mo yung mga tao. Dalawa yung klase ng tao na pwede mong matarget dito sa klase ng video na to. Una, yung mga kino-consider palang bumili or mag-avail ng service mo. Kumbaga, hindi pa sila nag-i-invest ng pera sa'yo. Meron ka nang binibigay na serbisyo para sa kanila kasi magtuturo ka ng bagay na kung ano man. At pangalawang tao, yung mga nag-avail na ng service mo or mga bumili na ng products mo na maaalagaan mo sila, na patuloy pa rin silang mag-avail ng service mo. Kasi nga naman, sobrang dami na, sobrang lagpas-lagpas na yung binibigay mo sa kanila. More than doon sa binayad nila sa'yo or
presyo ng product mo, sobra-sobra na yung binibigay mo sa kanila. So, parang mafe-feel nila, inaalagaan ako nito. Ayun, yung value videos na tinatawag, it's either how-to videos or kung anumang klase ng video content na kung saan nagbibigay ka lang ng nagbibigay ng value, tumutulong ka lang sa iba, nag-i-spill ka ng knowledge dun sa mga tao na hindi pa bumili at saka yung mga bumili na. Para nang sa ganun, maaalagaan mo sila. At plus points pa kasi makakabuild ka ng community using these videos na matatransform mo sila into loyal buyers or loyal followers. Ito yung klase ng videos na mafe-feed mo sa mga tao na kapag nag-release ka ng isang product, posibleng isa sa kanila yung bumili. Kasi parang napakain mo sila ng meron ka. So, ayun, mabibuild mo yung loyal community using this type of videos. So, yun yung number 3. Yung number 4 and yung the last type of videos na dapat meron ka sa business mo is yung internal training videos, di ba? Hindi lang naman kasi yung audience or yung mga clients yung kailangan kausap mo sa videos. Dapat meron ka ring videos on your team, on the back end. Ito yung mga klase ng videos whether you are hiring someone tapos meron kang ituturo kang style sa kanila or ituturo mo yung vision na meron kayo sa company or yung mission nyo sa company, yung quota na meron kayo, yung kung paano nyo ginagawa yung service na yon or yung kung paano nyo ibebenta yung product na yon. Ito yung mga klase ng videos na yon na kung saan, kung meron ka na nito, ipepresent mo na lang yung mga training videos mo dun sa mga tao mo na hindi ka na paulit-ulit na meeting, hindi na kayo paulit-ulit mag-go on board sa meeting, tapos live mong ituturo yung isang bagay. Kung meron ka ng mga recorded training videos, isasend mo na lang to sa kanila, tapos papanoorin na lang nila yung videos na yon. Para nang sa ganon, meron na kayong sistema at hindi na makaka-consume ng time sa isa't isa na mag-schedule pa ng meetings. Kung ikaw yung business owner, hindi na to makakakonsumo ng oras mo kasi naka-ready na yung mga videos na yon na ipapakita mo na lang sa kanila para pag-aralan nila kung paano mo ginagawa. Kung halimbawa, isa kang accounting firm or agency, kasi malamang yan, meron ka ng sistema dun sa process kung paano mo sinuserve yung mga clients, di ba? Lalo kung matagal ka na sa industry or matagal na yung business mo. Tapos kung halimbawang meron kang i-hire na pwedeng gawin yung ginagawa mo, tapos meron ka ng mga training videos na naka-prepare, pwede mo na lang tong ibigay sa kanila or pwede mo na lang tong ipapanood sa kanila nang hindi mo na kailangan isa-isahin through live, mag-schedule pa kayo ng call na hindi mo na kailangan isa-isahin para ituro lang, di ba? So, ayun yung pang-apat, yung training videos. Kung matagal na yung business mo, mas madali na lang mag-scale, mas madali na lang lumaki yung business kasi nakasystem na yung mga bagay-bagay. Importante itong training video dahil hindi lang dadami yung audience mo, dadami pa yung empleyado mo kasi nakahanda na yung mga pang-training videos na to. So, yun yung 4 na type of videos na kailangan meron ka sa business mo para mag-grow at syempre, para mag-scale. Kung meron ka na ng isa or ilan sa mga type of videos na binanggit ko kanina, let me know in the comment section kung ano yung mga yon. Kung meron kayong question, kung meron kayong concern, at kung gusto nyo ituro ko pa ng mas malalim pa yung mga isa-isa na yon, let me know in the comment section. So that's it for this video. Kung meron kang natutunan, make sure to hit that like button and subscribe ka na rin sa channel kung hindi ka pa nakasubscribe para naman updated ka sa mga iba pang klaseng videos na i-release ko sa channel na to. By the way, I'm Eb, and in this channel, I'm going to teach business owner to produce videos. Kung ano nga bang mga klase ng videos na pwede mong i-produce, kung paano ginagawa to, paano sinushoot, at kung paano ipapublish ng tama yung mga videos na meron ka for your business to grow and scale. Diba? So, that's it for today and see you on the next video. Bye!